Hello! Magandang araw! Good morning mga kababayan! Good morning! Today is Tuesday, December 16. No, 17 pala. 17, I mean 17. December 17. 8 days to go before Christmas. So, no? Parang kailan lang, ha? Parang kailan lang nag-celebrate tayo ng Christmas. Eh, ngayon naman, tayo po ay sasalubong ulit sa Christmas. Ha? Sana tayo po ay nakahanda na sa mga darating na mga celebration, Christmas, New Year, ha? Sana po tayo ay may nakatabing pera parang panghanda. At pag may mga bisita, mga relatives na bibisita sa ating mga kabahayan, pamamahay, sana po mayroon tayong nakalaang budget pagmigay ng regalo, kaso sa hirap ng buhay ngayon, mapapaisip ka kung paano mo pagkasyahin ang iyong budget para sa Noche Buena. Mahal ang bilihin But anyway, tulad yan magsiselebrate tayo ng Christmas, New Year, pero ang ating bansa punong-puno ng ingay, sigalot dahil sa politika. Kasi nga naman ito ating mga leader, ito ating mga binoto, yung iba dyan walang ginawa kundi mamumulitika, walang ginawa kundi mag-ingay, yung kanilang pagkakamali ipukol sa iba. Siguro talagang ganyan po ang mga politiko, yung mga natutunan nilang politika, yung kanilang mga inahangad na posisyon, hindi nila makakuha kapag hindi nila ginawa ang maruming politika. Ano po ninyo ako natuto na ako itong mga politiko na maiingay, tinitingnan ko ang kanilang mga track record, ang kanilang baluarte, kasi maingay sila, kung ang pagbabasihan na natin yung ingay nila, yung kanilang kadaldalan, mabubudol tayo. Kaya ang ating titingnan ang kanilang track record, lalo na pagka sila ay local candidate. Example, congressman, mayor. Pinakamadaling paraan para malaman natin kung sila ay effective sa kanilang paglilingkod, tingnan nyo ang kanilang baluarte. Yan po ay ating tatalakayan sa susunod na mga panahon. Dahil mag-eleksyon na, yan po ay ating tatalakayan sa susunod na panahon. Ito muna. Video. Let's play video. The existence of the reward system is not denied. In fact, ipinagmayabang pa ito ni former President Duterte at ang kanyang mga alipores. This reward system has long since existed in Davao and was transposed in the national scale noong taong 2016. Evidently, this reward system caused the systematic killing of operators of drug laboratories and chemists and those distributors who source their product from these local manufacturers. Ano po ang benefit? Open season na po for drug importers. Ang masama,
isa itong naging ugat ng extrajudicial killing. Huwag po nating kalilimutan na napakarami ang namatay sa war on drugs. 30,000 ayon po sa datos. Narinig po natin ang mga pamilya ng mga naging biktima ng war on drugs. Marami sa kanila, ayon kay former President Duterte, ay collateral damages. Shit happens, ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Wow, wow, wow. Grabe, no? Tindi ni Akop. Ha? Ang tindi na pasabog ni Akop. Ay, ito, sabi niya. Ulitin ko yung kanya sinabi, ha? Grand criminal enterprise. The center is former President Duterte. Nakaw. Nabanggit din ni Akop ito mga 30,000 na namatay, AJK, ayon daw sa datos at reward system. Yan po ay ating pag-usapan ngayon. Himay-himayin natin kung ito ba ay nagtutugma, kung sila ba ay consistent sa kanilang mga sinasabi. Unahin natin. Grand Criminal Enterprise Duterte. Ay ito lang enterprise, negosyo. Ibig sabihin negosyo. Negosyo ng mga Duterte ang droga. Parang gano'n ang lumalabas. Kung pagbabasyan itong binabanggit ni Akop. Si Duterte ang pinuno ng negosyo na droga. Parang gano'n sa aking pagkakaunawa. Ngayon, kung usaping negosyo kung usaping negosyo, ang negosyo para tumagal, lumaki, lumago ang iyong negosyo, kailangan mo ng customer. Maraming customer. And then, para makarami ka ng customer, siyempre dapat alagaan mo sila. Kung minsan, bibigyan mo ng discount yan. Pakisamahan mo mabuti para sila ay babalik sa'yo. Okay? At pag sila ipabalik-balik sa'yo, suki kanila, darating ang panahon, ang negosyo mo ay lalago yan. Siyempre, kung ang inyong customer, ang iyong suki, babalik-balik sa'yo, siyempre, lalago ang negosyo mo. Ganun po ang nature ng negosyo, ng isang pagninegosyo. Kailangan mo ng maraming customer, buyer. Tama. Ngayon, pag halimbawa, wala kang customer, walang bibili sa'yo, hindi lalago ang negosyo mo. Tama. Kung ang customer halimbawa ayaw sa'yo o tinakot mo, inaaway mo, pinatay mo, halimbawa lang, may bibili ba sa'yo? Wala. Tama. So ano mangyayari? Babagsak ang negosyo mo. Tama. Wala kang customer Ngayon, paano natin i-connect dito sa sinabi ni Akop? Dahil ang pinapalabas nila, itong war on drugs ng dating Pangulong Duterte,
ay palabas lamang. Kaya kasabi ni Akop, nabudol tayo. Gaya-gaya na si Akop. Palabas lamang daw yon, para ang mapaboran ang kanilang negosyo na droga. Yun ang nababanggit niyan sa sa Quadcom, sabi ni Trillanes. Ngayon, kung totoo na palabas lang ito ni Duterte ang kanyang war on drugs para mapagtakpan, masulo niya ang ground, ang negosyo droga, di ba dapat ang patayin niya yung mga pinuno ng sindikato, yung mga malalaking isda, para masulo niya ang ground? Di ba dapat ganun? Bakit sinasabi nila dito ang mga namamatay daw, ang mga pinapatay lang yung mga maliliit? Ibig sabihin yung mga poser, user. Di ba? Yan ang sabi nila sa Quadcom ngayon, kung ikaw negosyante, takutin mo, patayin mo ang mga customer mo, sino bibili sa'yo? Ay di wala. Diba? Katulad yan, i-connect natin. Kung totoo na itong si dating Pangulo Duterte ang grand enterprise ng droga sa bansa, bakit niya papatayin itong mga maliliit, itong mga user, poser? Sabi nga nila dito, 30,000 daw ang mga namatay ayon sa datos ng war on drugs. O di malabo, inconsistent ang dating. Malabo. Ano ba yan? Napakalabo po. Kung i-connect natin ito sinasabi ni Akop. Di ba? Ulitin ko. Kung si Duterte ang negosyo niya ay droga, protektor ng droga, bakit niya kailangan patayin ang mga user, mga addict, mga poser? Di ba dapat ang itutumba niya ay mga malalaki isda, yung mga sindikato? Yun dapat Di ba? Hindi niya kailangan patayin yung mga maliliit kasi yun ang maging customer niya Yun po, simple mathematics. Simple lamang. Kung pagbabasihan sinabi ni Akop yan po ang ating logic. Diba? Diba dapat ang palabasin nila, inalagaan ni Duterte ang mga adik kaya dumami sila dahil sa kanyang negosyo? Diba dapat ganun ang tamang context para mai-connect mo si Duterte kay Duterte, ipalabas lang ang kanyang war on drugs? Diba dapat ang lalabas dyan, inaalagaan niya yung mga adik, mga poser? Diba dapat ganun? Hindi war on drugs yung dating Pangulong Duterte, pinapatay, maraming namatay, mga adik. So ibig sabihin, hindi totoo ito sinabi ni Akop. Hindi totoo. Sa akin palagay, kasi nga itong mga business nila, kanilang mga pinagkukunan ng mga impormasyon, itong mga nabilanggo, itong si Goban, si Taguba, mga convicted. Kumbaga sa madaling salita, sabi-sabi. Naniwala na ang Quadcom dun. Diba? Naniwala na sila dun. Ako sa totoo lang,
hanga sana ako ito kay Akop kasi siya po ay PMAyer, naging general ng PNP, abogado. Kaya lang, dito sa issue ng Quadcom ay nasira siya. Sa akin pananaw sapagkat nawala po ang kanyang natutunan sa PMA. Yung pagiging yung naninindigan sa tama. Iyan po ang tinuturo sa PMA. Sabi ng mga PMAyer, tinuturuan ka na magiging disiplinado. Pero dito kay Akop, dahil sa politika, nasira ang kanyang credibility. Nasira ang imahe ng isang pagiging PMAyer sa katauhan ni Akop. Dahil sa politika. Sayang ka, Akop, sayang ka. Sayang ka. Tingnan mo. Yung kanyang mga kapwa PMAyer, inuupakan siya kasi nga sa kanya naging galaw bilang Quadcom member. Ako sa totoo lang, nasundan ko yan yung Quadcom na yan. Wala sa simula. Pero itong huli, yung last hearing nila, hindi ko na napanood kasi nga nabuisit na ako bagamat na pinakontempt nila itong si Wilkins, si Grijaldo. Nagsimula sila mag-hearing dyan. Hiniring nila tungkol doon sa yung issue ng kasunduan di umano ng Administrasyon Duterte sa China. Doon nagsimula yun, hearing nila Quadcom. Tapos pumunta sila ng Zambales, nag-hearing sila doon. Nakaharap nila mga mangingisda doon. Ano nangyari? Napahiya sila doon sa mga mangingisda kasi sabi ng mga mangingisda, mas maganda nung panahon ni Duterte kasi malaya sila nakapangisda. Panahon ni Marcos, wala na. Ginigipit na sila ng China. Dagdag pa ng mga mangingisda. Ayaw daw nila ng ayuda. Kasi ang ayuda, tapal-tapal lamang. Ang gusto nila, makapangisda sila. Kaya doon sa Zambales, nasupal pala mga congressman. Napahiya sila doon. Hiniring nila yung sinasabi nila niya na agreement. Wala sila patunayan. Wala. Tapos kasunod dyan, na hiniring nila, ito na. War on drugs, AJK, human rights. Unang sinalang nila dyan, itong dalawang bilanggo na galing Davao na di umano'y pumatay ng 3 Chinese. At di umano ay inutos daw ni Duterte ayon sa mga binabanggit ng mga witness na bilanggo, PDL. Inutos daw ni Duterte na patayin itong 3 Chinese. At pagkatapos daw na isagawa yung pagpatay, tumawag daw si Duterte. Tumawag daw. At ang sabi, job well done. Nasundan ko yun Tapos, ang kapalit daw nun, binayaran ng tigi 1 milyon itong mga PDL na pumatay doon sa 3 Chinese. Kahit i-review ninyo ang mga video, makikita niyan. Tapos, ito, binayaran daw ng tigi 1 milyon itong mga PDL na pumatay na 3 Chinese. Ang problema, naniwala sila doon sa sinabi ng 2 PDL na yun na bayad ng tig 1 milyon. Dapat ang ginawa nila para mapatunayan kung totoo, kung nakatanggap nga, totoo may bayaran, dapat sinupina nila yung record sa bangko kasi nga sabi ng isang PDL, yung kanya natanggap na 1 milyon, diniposit daw sa bangko. Okay. Pagka diniposit sa bangko, dapat sigurado may record yun.
at 1,000,000, sigurado yan. Bago mo i-deposit sa bangko yan, siguradong yan po ay maging subject sa investigasyon ng AMLAC, ng bangko, kasi malaki. 200,000 nga lang, iimbestigahan niya ng bangko. Kung ang pinanggalingan ba ay legit. Kaya nakapagtataka kung bakit hindi yun inimbestigahan, hindi yun sinapina nitong Quadcom. Para dun sana mapatunayan kung totoo na may bayaran. Kasi madaling magsalita Madaling magbanggit doon naniwala na sila. Tayo siyempre nag-iisip, naghanap tayo ng katibayan para malaman natin ang katotohanan. Diba? Ebidensya sana yon, yung binabanggit nila na bayaran, para malaman kung totoo o hindi. Kaso hindi nila sinupina yon. Bank record ng mga PDL na di manoy dineposito yung natanggap na pera. Sabi pa nga nung mga PDL, nabanggit nila. Sabi nung isa, nung siya po nagbabasa ng kanyang sinumpaan sa laysay, siya daw po ay hiwalay sa asawa. Malinaw yan sa video yan. Pero nung binabanggit ang bayaran at tig 1,000,000, lumitaw. Sabi niya, nung tinanong siya, sino nakatanggap ng pera? Kanino mo binigay? Sabi nung mama ng PDL, sa kanyang asawa. Sabi niya, akala ko ba hiwalay ka sa asawa? Hindi po, sabi nung sa PDL. Doon sa una, sabi niya, hiwalay sa una. Pero meron pala siyang bagong asawa. Tapos sabi niya, ang pinagkatiwalaan niya ng kanyang pera ay 2 asawa. Pinagkatiwala niya sa kanyang 2 asawa ang natanggap niya na pera na 1,000,000. Doon pa lang, labo-labo na, inconsistent na. Diba? Itong pangalawang PDL na nagsabi na ang kanyang natanggap dineposit sa bangko, pinagkatiwalaan niya sa kanyang anak, sa anak ng kanyang asawa, at ang pera dineposit sa bangko. Yun dapat pinasupinan nila yon, yung record, kung talagang gusto nila katotohanan. Di po ba? Kaya natin alam yan kasi nga nasubaybayan natin kahit i-review ninyo mga video. Okay? Ganun po yun. Inconsistent din yung kanilang mga witness, pero naniniwala sila. Kung talagang katotohanan ang hanap nila, dapat doon nalaman nila kung itong mga witness na to nagsasabi ng totoo. Ganun dapat yun para malaman natin yung balance, yung fair. Ganun dapat kaso lang, pag ang taong bayan nagsalita, binatiko sila, ang gagawin nila tatakotin nila. Sabi nila paimbestigan na sa NBI. Then may mga pinatawag sila ng mga witness, mga resource person, katulad ng yung pinuno doon ng Davao Colony. Noong una matigas. Tinatanong nila matigas. Nung kinontem, tinakot-takot nung kinontem, nagbago ng statement. Nagkaroon ng recantation ang kanyang sinumpan sa laysay. Nung una sa laysay, pangalawa, binawi. Nagkaroon na panibagong testimony at dinadawit na ang mga Duterte.
See? Di ba sa batas, kapag ang isang witness ay nagkaroon ng recantation sa kanyang testimony, yun ay kaduda-duda na. Okay? Si Garma. Nung si Garma nung una, matigas. Nung kinontempt, hinalungkat yung kanyang mga record sa PCSO, pati yung kanyang relasyon sa kay Pangulo Duterte, hinalungkat doon. Pati yung kanyang involvement doon sa mga pagpatay doon sa isang dati ring manager ng PCSO, halungkat lahat yun dyan sa hearing. Kalaon-laon na contempt. Nung na-contempt, doon na. Nagbago ang kanyang testimony. Nagkaroon ulit ng recantation katulad ng iba, ng isang witness na si pangalan nun. Yung ng Davao Colony head. Doon kaduda-duda yun. Siyempre, yung unang testimony, sinumpaan na yon, binago niya, doon pa lang nagdududa na tayo. Pero ang nangyayari, ang pinaniniwalaan nito mga taga-Quadcom ay yung huling sinabi ni Garma. Yung una niya sinabi, hindi sila naniniwala doon. Para sa kanila, nagsisinungaling si Garma. Diba? Kung ang hanap mo katotohanan, dapat lahat yan titingnan mo Kasi madali magsabi ng totoo kung wala namang nagpapatibay, katibayan sa kanya sinabi. Paano tayo maniwala? Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, isampahan niyo ako ng kaso para mapatunayan natin. Doon sa korte, masasagot niya isa-isa. Dyan sa Quadcom, wala. Katod, ngayon, sabihin nila Duterte daw is the grand enterprise, the grand criminal enterprise. Lupit na. Ito kasi nung last hearing nila, kinontempt nila itong si Wilkins Villanueva at itong si Colonel Grijaldo. Dahil dyan, siyempre nag-react itong si Senator Bato. Siyempre yung mga yan alam ni Bato ang performance nito mga ito, lalo itong si General Wilkins Villanueva, alam ni Bato yan siyempre kilala niya yung performance ng trabaho. Kaya nagtataka siya, nasaktan siya kung bakit kinontempt. Dahil lamang hindi umaayon dun sa tanong ni Paduano. Kaya kinontempt itong si Wilkins Villanueva. Kasunod niyan, ito naman si Grijaldo. Kinontempt din. Ang dahilan, hindi raw umatin ng hearing nakita ko sa mga picture nitong ditong huli sa social media, si Grijaldo mayroong ditong nakatape sa kanyang balikat, parang tanda ng parang bagong opera. Tapos nakasaklay. Nakaganyan Tapos mayroon ditong tawag doon nung parang support. Palatandaan na hindi pa magaling ang kanyang opera, kaya sugat. Pero kinontempt. Dahil dyan, nagsalita po itong si General Bato. Sabi niya, kung ako ang Chief PNP, hindi ko papayagan at sinumang police officer
na walang hiyain o makaranas ng injustice katulad ng nangyari ngayon sa Quadcom. Naranasan nitong si Grijaldo. Alam po ninyo, itong sinabi na yun ni Senador Bato, ayan po ay parang insulto rito kay Marbil. Diba? So, ibig sabihin, si Marbil, hinahayaan niya na itong mga pulis ay babastusin, padadanasin ng injustice dyan sa Quadcom. Ganun po ang ibig sabihin ni Senador Bato. Hinahayaan ni Marbil ang kanyang kapulisan. Alam po ninyo, ito si Senador Bato, malambot po ang puso niyan sa kanyang mga tauhan. Pero matigas naman siya kapag ang isang pulis ay iskalawag. Ganyan po magmahal ang isang dating PNP Chief Bato de la Rosa, Ronald de la Rosa. Kaya nga nung panahon nila, tinaasan nila ang sweldo ang mga pulis, militar, kasi nga mahal nila itong mga pulis Okay? Kaya hindi niya maiwasan mag-react. Ngayon, ito, sabi ni Senador Bato, meron siyang latest post o komentaryo. Saan na ba yun? Ito sabi niya, ito po ang komentaryo ni Senador Bato. Nakapasok na sila. NPA sa Kongreso, andyan na sila. Binigyan natin ng tsansa yung mga kalaban ng Estado. Dagdag pa ni Bato, yung CPP, NPA, NDF, sila ngayon ang standing tall. Tumatawa habang ang nag-aaway ang Marcos at Duterte. Yun po ang pahayag nitong si Senador Bato. Sa ating palagay, tama siya. Kasi nga, nakikita naman natin dyan, timo naman dyan si Franz Castro. Dapat yan, napatalsik sa Kongreso yan. Pero tingnan nyo, nagsisiga-sigaan dyan, bibida-bida dyan sa kamera, pinakontimpa itong Chief of Staff ng ni BP Sara. Dapat na pinatalsik. Bagamat merong nagsampa ng ethics complaint, may nagsampa ng ethics complaint itong saan ba galing yun? Grupo ng Lumad o Manobo? Hindi ko na matandaan kung Lumad o Manobo. Lumad yata. Kasama si Attorney Torion. Sinampa ng ethics complaint itong si Castro. Pero ang katuwiran nito ni Castro, sabi niya ay yun daw ay harassment. Wow. Harassment daw yun. Ang tanong, iyan kaya ay gagalaw kaya itong mga kapwa niya congressman, lalo itong si Speaker Romualdez? Aaksyonan kaya yan yung ethics complaint na yan laban kay Franz Castro? Ako, malabo. Para sa akin malabo yan. Malabo yan. Ngayon, sabi ni Senador Bato, ang CPP, NPA, NDF ay standing tall ngayon. Sila ang tumatawa. Sa atin palagay tama naman. Kung sa bundok, ang mga military police nagkipaglaban sa mga NPA, dito sa Kongreso, sa Kamara,
kaibigan ni Speaker Romualdez ang mga Makabayan Black. Okay? At yan po ang sinasabi ni Senador Bato. Tumatawa, humahalakhak itong mga NDF. Mahalakhak. At ang tumatayong luhaan ay ang gobyerno. Tumatayong luhaan ang gobyerno at ang humalakhak ang NDF, CPP NDF. Ayaw niya kasi Senador Bato. Ganyan talaga eh. Kapag ang gobyerno ay inconsistent pagdating sa kanilang polisiya patungkol sa insurgency, wala. Wala yan. Wala yan. Tayo po nagpapasalamat dito sa pamunuan ng NTF-ELCAC. Sila po ay nagsasalita laban dito sa mga aktibidades ng mga kaliwang grupo. Mabuti na lang may NTF-ELCAC. Yun na lang po pag-asa natin. Kasama na itong mga sundalo siyang lumalaban para sa seguridad ng bansa. Okay? Ganun po.